What's up mga kasama and welcome to Russell's DIY. So kung isa kang baguhan, wala ka pang karanasan, pareho tayo. Pero gusto mo matuto, ito ang tamang channel para sa'yo. So for today's video po, pag-aaralan po natin yung basic parts and basic setup ng isang welding machine. Mas maganda po siguro kung meron tayong target. So habang nag-aaral tayo, na-inspire tayo. So ang target po natin sa series of tutorial na ito ay makabuo tayo ng isang food cart. Yung ikinakabit sa motor na pwede natin gamitin pang negosyo o ibenta sa iba. Kikita pa tayo. So kung excited ka na, excited na rin ako, let's go! Okay mga kasama, bago natin pag-usapan ang mga basic parts ng isang welding machine, unbox muna natin tong nabili kong welding machine, 1.5 lang sa Facebook Marketplace. So pag bumili kayo, may tatlong bagay na dapat makita nyo sa isang welding box na katulad nito. Of course, ang ating welding machine. Kung meron kang welding machine, dapat meron din niyang kasamang electrode holder. Kung merong electrode holder, dapat meron din niyang ground clamp. Okay mga kasama, so ito yung tatlong bagay na dapat meron ang welding box o yung box na bibili nyo online. Meron tayong welding machine, electrode holder, at ground clamp. Ngayon, pag-usapan na natin yung basic parts ng welding machine. Okay, magsimula muna tayo sa likuran. Of course, meron tayong power cable and don't forget to check kung ilang voltage requirement meron ang welding box na to. So, for makikita nyo sa likod, meron siyang 220. So, again, isasaksak po natin to sa 220 na outlet. Ano po? Wag sa 110. Meron din tayong on and off switch. Okay? And later, bago tayo mag-setup, always make sure na yung welding machine niyo ay naka-off habang ginagawa nyo ang setup. Okay? For safety reasons lang po. So, dumako na tayo sa front panel. Isa sa pinakamahalaga. Meron tayong power indicator. Meron din tayong temperature indicator. Okay? And then, kung makikita nyo sa mga side, meron tayong mga window vents. Okay? Dito lumalabas yung hangin. Kasi sa loob niyan, meron niyang electric fan or cooling fan na nagre-regulate ng init sa loob at dito yan inilalabas ng welding machine. So, just make sure na pag magwe-welding kayo, make sure na tong mga parte na to is maluwang o walang mga nakaharang para manatiling malamig at regulated yung init sa loob ng welding machine. Okay, para humaba din po yung buhay ng welding machine natin. Also, dito sa control panel, makikita din natin dito yung switch kung saan binabawasan o dinadagdagan natin yung amperahe depende sa pangangailangan natin. Kasi po yung mga welding rod na meron tayo ay nangangailangan ng iba't ibang dami o lakas ng kuryente. Kung gusto nyo po malaman kung gaano kalakas na kuryente ang kailangang ibigay nyo sa welding rod, makikita yan doon sa packaging ng mga welding rod na bibilhin ninyo. Pagkatapos natin dito, meron tayong dalawang terminal, positive and negative. Dito natin inilalagay yung ating electrode holder and yung ating ground clamp. Ito yung ating electrode holder, ito yung ating ground clamp. So dahil nag-uumpisa pa lang tayo, I strongly suggest na ilalagay natin yung ating electrode holder doon sa positive terminal. And then yung ating ground clamp, ilalagay natin sa negative terminal. Ang susunod natin gagawin ay ikabit ang ground clamp sa base metal o yung bakal na we-weldingin natin. Ang ating main objective is pagtagpuin yung negative at positive na kuryente doon sa bakal para magkaroon ng spark. Ikakabit ko na yung welding rod and then titingnan natin kung mag-spark. Okay, dahil nag-spark na yung ating welding rod, so that means successful yung ating welding setup. So, may fast forward ko na lang to para makarating na tayo sa dulo. Okay, pagkatapos natin mag-welding, lilinisan lang natin ng konti. And then i-check natin kung nagdikit na siya ng maayos.
So far, dahil basic welding lang to, ang objective natin is tingnan lang kung nagdikit siya ng maayos. So far, okay siya. Doon po sa mga susunod na video na i-upload natin, pag-aaralan po natin yung iba pang mga gamit. Pangunahing gamit na kailangan meron ka bilang isang welder. Mga kasama, hanggang dito na lang po muna, and I really hope kahit paano ay may natutunan kayo. Bye!